Ang ating text sa Hebrews chapter 4 ay ang ating pong series ng ating pong lesson. Pag-usahan natin ng last Wednesday na po. Hebrews chapter 4. Medyo mainit po din sa ating likuran dahil sila po ay nag-celebrate na ng Maging Pasko. Okay. Beginning verse 12, Hebrews chapter 4, down to verse 16. Sabi po diyan, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Pagpalaan naman patuloy ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin muna tayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak sa mga katotohanan ng amin pong binabasa, hindi walang kabuluhan, ang amin pong pananampalataya at ang aming mga practices, ang aming pag-apply ng nasusulat, sapagkat tunay na inyong salita ay buhay Panginoon at katotohanan. At tunay na kayo po ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang nalilihim o walang nalilingid sa inyo pong karunungan, sa inyo pong paningin. At tunay nga po, Ama, na napakaligayang maalaman na kami ay nasa katotohanan, na nasa tamang Diyos ang aming pong pananampalataya. At patuloy po kaming pangusapan at pangaralan ng inyong mga salita at lumalim at tumibay sa mga katotohanan nito. Saway niyo pong patuloy ang mga gawa ng kadiliman. Pagpalaan niyo po ng mga bata at pagtulong sa labas. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po mga po. Okay, so ang ating pong paksa ay our great high priest. Ano po? At ating pong pinag-aralan ang unang main point natin, itong ating dakilang saserdote na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ayon po diyan sa verses 14 or 13 and 14 ay ang Panginoon Kristo po yan. Ay ang ating unang main point ay our great high priest speaks personally. Ano po? Kaya dahil tayo po ay persona at siya ay person, so person to person, at ang kanyang pangungusap po ay hindi padaplisan, ang kanyang pangungusap po ay hindi paligoy-ligoy. Ang pangungusap po ng Panginoon ay sa bawat isa, personally. Kaya matuwa po tayo kung tayo po ay pinapangusapan ng salita ng Diyos, ng mensahe sa bawat pag-aaral natin. And I do believe sa bawat pagbabasa ninyo, kung kayo ay seryoso, kung tayo ay seryoso, totoo sa ating pagbabasa ng written word of God, ay tayo po ay pinipersonal ng Panginoon. Ano? So tayo po ay tanggapin na natin ang katotohanan niya. Na pag tayo ay nagbasa ng Bible, yamang tayo po ay mga makasalanang pinatawad lamang at nasa lupang katawan pa at tayo ay talagang nagkakamali, may mga pagkukulang, may mga kahinaan, may mga katigasan, ay asahan na po natin, expect na po natin na palaging sa tayo magbabasa ng Bible ay tayo po ay pepersonalin ng Panginoon. No, tayo po ay i-correct, tayo po ay i-challenge ano po, ng salita ng Diyos. At dapat po ay ganyan ang ating nararamdaman sa tuwing tayo nagbabasa ng Bible. Ano po? At wag nawa na magbabasa lang tayo ng salita ng Diyos para may merong memory verse. Dahil sa inyo pong mga grouping, sa fathers, sa mothers, sa young people, ay meron po palaging memory verse. Salamat sa Panginoon sa ganyang practice, pero sana ay hindi lamang po for the sake na meron pong may memorize o may quote na talataan, ano po, pagka kayo ay nasa program na ninyo. So sana po ay una, nabe-bless po tayo at nakapag-usapan at meron po nagaganap na correction and challenge. Ano po? So iwanan natin yung ating pinag-aralan ng last Wednesday. Puntahan natin yung ikalawang main point natin. Parang gusto ko sumayaw sa aking naririnig sa likuran.
Number 2, sees plainly. Ano po? So, very plain. Napakaliwanag, ano po, na ang ating great high priest ay isang all-knowing God, isang omniscient God. Na ang sabi po sa verse 13, tignan po natin. Verse 13, concentrate po tayo mga kapatid. Ang sabi diyan, but, nasa kabila pala ako. Neither, ano ha, is there any creature, ano po, especially, mga taong tinutukoy dyan. Bagamat lahat ng creature ay posible natin at pwede natin itukoy dyan dahil wala talagang hindi ang Diyos sa nakikita o kalyag sa kanyang paningin. Pero pinag-uusapan po tayong mga tao, tayong mga nilalang. Ano po, ang sabi dyan ay, neither is there any creature that is not manifest in His sight. So, kitang-kita niya, wala hong hindi siya nakikita sa mga nilalang, lalo na sa ating mga tao. Ang sabi niya, but all things are naked. Ano, sa paningin ng Diyos, ang lahat ng bagay ay hubad. Ano? And open. Hubad na, open pa. Unto the eyes of Him with whom we have to do. Ano? Sa mga mata niyong ating pagsusulitan. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Ito yung ating tagapamagitan, ito yung ating saserdote, great high priest. Ang ating great high priest hanggang ngayon ay nangungusap through His written word at hanggang ngayon tayo po ay kanyang pinagmamasdan. Tayo po ay kanyang tinitignan at tayo po ay kanyang kitang-kita. Alam niyo, in the first place, salamat sa Diyos, meron tayong great high priest. Kasi nung lumang tipan, yung mga tinatawag na saserdote, ay ang ginagawa po nila ay hindi po katulad ng ginawa once and for all ng ating Panginoong Kristo. Ano po, yung ginagawa nila ay yung pinatanggap nilang hayop para po ihandog yung dugo doon sa Holy of Holies para sprinkle po doon yung dugo ng hayop na pinatay na handog ng isang nagkasala na naghahandog po ay hindi po talaga nakakapag-alis ng kasalanan. Yung practice na yun, yung po ay nagtinatakpan lang. Ano ho? So nakocover na napapatawad tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoon Kristo. So yung ginagawa nung una, yun po ay typology lang ng gagawing final sacrifice ni Kristo at siya po ang tinatawag na Lamb of God. Ano po? So yung ginawa ni Kristo ay hindi po nagko-cover lamang, kundi nag-take away, nag-alis at nag-aalis ng kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay inibibing, kinakalimutan ang kasalanan ng lahat ng mananampalataya. So, kung wala po itong great high priest, wala po sana tayong redemption. Kaya salamat sa Diyos, bago natin puntahan po yung ating second main point na yan, ay dahil sa ngayon po ay alam natin na ang mundo ay nagdaraos po ng tinatawag na Kapaskuhan. At sila nga po ay laging nagsasabi saan ka magdarahos ng Christmas. Yung tanong nila, at paano na ang Pasko kung walang ganito, walang handa, walang bahay, lalo na yung mga nasa lanta ng bagyo. So, yung Pasko nila ay ibang-iba ang definition, ibang-iba ang pakahulugan ng Pasko nila sa Pasko ng mga tunay na mananampalataya. So, sa atin po ang Christmas ay ito yung unang bahagi ng gospel. Yung pagsilang ng Panginoong Jesucristo. At hindi po doon nagwakas. Itong isinilang na ito, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus. At siya po ay namatay, at siya po ay nabuhay na maguli. So yung Christmas, hindi po doon nagtapos yung ating pong pagkaunawa tungkol po doon sa napakahalagang pagpunta dito ng Panginoong Jesucristo. So sila po ay hanggang doon lamang sala pa. Salang-sala ang kanila pong pag-celebrate ng Christmas. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya lubos tayo magpasalamat sa Panginoon dahil maliwanag na sa atin po ang tunay na kahulugan nitong sineselebrate nila. Na ito po ay kapanganakan ng tagapagligtas na hindi po doon nagwakas, siya po ay dumiretso hanggang sa krus ng Kalbaryo at bago po siya nakarating doon, maraming pagkakataon siya po ay pinadlangan ng diablo.
bago siya magbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos, nung siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay nilibing para po ang ating mga kasalanan niya ay kanyang mailibing at malimutan. At sa ating pong bautismo, tayo po ay ang picture nung tayo nililibing, nakalagap ni Kristo, ang ating lumang pagkatao nilibing, muling nabuhay para po dito sa lupa, mabuhay tayo ng bagong buhay. At sa spiritual, tayo po ay kung sakaling mamamatay physically, tayo ay mabubuhay na maguli patungo doon sa namatay sa atin, doon sa langit na bayan. Amen ba? So ngayon, alam natin, ang pinaka-mensahe ay kung wala itong tinatawag na Great High Priest. Sino ba yon? Si Kristo. Mula po sa kapanganakan, siya nga po yung Lamb of God, na siya po'y inihandog sa ating kasalanan. Siya'y namatay talaga, at siya'y muling nabuhay. So kung wala po ang Great High Priest na ito, wala pong redemption. Alam po natin yan. Doon po sa Hebrews chapter 9 verses 11, tingnan po natin, specifically yung mga talataam, para makita po natin, Hebrews chapter 9, verses 11 to 15. But Christ, being come, a high priest of good things to come. So, hindi po tayo nawawala sa ating text na po. So, pinag-uusapan pa rin natin ay our great high priest. So, but Christ being come, a high priest of good things to come. So, kasi po, yung luma ay pinapalta na, at siya nga po itong final. By a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, but that is to say, not of this building. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered once into the holy place, being obtained eternal redemption for us. Amen? So ito pong Kristong ito, na hindi na po yung dugo ng mga hayop, literally ng mga hayop, kundi ang sabi niya, but by His own blood. Amen? Ay ano ikang nangyari? Entered in once into the holy place. Ano po yung holy place na yan? Hindi po yan yung holy place dito sa lupa, kundi yan po yung langit. Ano ho? Nung siya'y mamatay, within 3 days, naroon siya sa ilalim, nung siya'y ma-resurrect, mga kapatid, bago siya magpahipo kay Thomas, sa pagitan ng bago siya mahipo, nung siya'y gustong ihipo nung unang babae na nakakita sa kanya, sinabi niya, huwag mo akong hipon sapagkat di pa ako nakakataas, nakapunta sa Ama. Ano po? Pagkatapos kay Thomas, prior sa tinatawag na ascension, nagpahipo na po siya. Ibig sabihin, sa time na between, nung time na yon, nakataas ng Kristo, at yun yung time na ipinesent niya ang kanyang sariling dugo, dun sa most holy place. At nang sabi po diyan, having obtained, ano sabi? Eternal redemption for us. Amen. Magpakaliwanag mga kapatid na ang dahilan ng pagpunta ng Kristo dito, na siya'y isinilang, at siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay, ay para po sa ating tinatawag na eternal redemption. Kaya tama, na meron talagang taong ligtas sa mundong ito. At walang ba kung di nakaunawa, yung kaliwanagan, yung sumampalataya na katulad natin. Kaya kung meron dapat na natutuwa, yung dapat na natutuwa dito po sa sinasabi, inaakala, ina-assume ng mga hindi mananampalataya na okasyon ng kapanganakan ng Kristo, ay wala ba kundi tayo. Kung sila na hindi naman nakakaunawa at hindi nakaranas ng biyaya ng ginawa ng Kristo sa lupa, ay sila po ay natutuwa at sila po ay nagagala sa maling kaparaan at pagkaintindi, ay dapat lalo na po tayo. Amen ba mga kapatid? Mas lalo na po tayo. Kaya lang iba nga ang ating kaparaanan. Still nakafocus po tayo doon sa celebrant. Paano ba sa unang pangyayari nag-rejoice itong mga nakasaksi na kapanganakan ng Kristo? Alam natin kung anong ginawa ng wise men. Diba? So, nung sila ay paunawaan ng Diyos ang gitan ng stars
Sila po ay mga wise, sila po ay ang iba dyan, mga astrologers, sila po ay nag-aaral, ano ho? So, pinuntahan po nila, nabalitaan nila na yun ang katuparan, napadaan sila kay Herodes, ano ho, tinanong kung nasaan yung hari ng mga Hudiyo. So, madalit sabi, ay sila rin mismo, at yung star din mismo ang nag-guide sa kanila, at nung masumpungan nila yung lugar, pumasok po sila doon sa tinatawag na bahay na kinaroroonan ng siguro nung tatlo, ni Jose, ni Maria, at ng ipinanganak na Jesus. Anong ginawa po nila nung sila dumating? Nung sila pumasok? Sila'y sumamba. Yan ang una. Sumamba. At yun po ang sabi ng bate sa verse 1 ng chapter 2. Verses 1 and 2, na parito sila upang sambahin ang hari ng mga Hudiyo. At ano ang kasama po doon sa pagsamba? Ano po ang kanilang daladala sa kanilang pagsamba? Sila ang nagbigay ng gift. Tama ba? At hindi ordinaryong gift ang binigay. So, hindi doon dapat malayo na hindi ibinigay doon sa ina o sa ama, kundi doon mismo sa isinilang. Ano po? Mga kapatid, wala na ngayon ang Kristo physically, pero iniwan niya ang kanyang katawan. The local church. Ito ginatong the body of Christ. Kaya kung tayo mag-celebrate, nung tinatawag din ang Christmas, ang paraan natin pag-celebrate ay atin pong bibigyan ng regalo ang gawain ng Panginoon. Maliwanag ba mga kapatid? Yun ang tama. Kaya sana sa 28, kasi hindi ho sigurado kung sa 25 ipinanganak ang Panginoon. So mas marami ang nagsasabi na ang 25 ay hindi po kapanganakan ng Panginoong Kristo. Sapagkat nung isinilang ang Kristo, hindi po taglamig. Ano? Nasaan ang mga tupa? Nasaan ang mga kambing? Nung time na nagdating ang mga anghel para ibalita sa mga shepherds ang pagsilang ng Kristo. Sila ay nasa parang. Ano ginagawa nila? Binabantayan ang mga alaga nila. So, hindi po taglamig. May nagsasabi na marahil ay mga Abril o Mayo o Marso. Yun po yung araw. Ano po? Gayun pa man, hindi na po mahalaga yung panahon. Ang mahalaga po yung paraan kung paano natin i-celebrate. Ano po? Kasi kung mag-i-stick tayo doon sa mga sinasabit, mga katwiran nila na mga paganong kadahilan at kaparaanan, alam nyo marami tayong mga ginagawa na parang may kinalaman po sa pagano. Katulad ng Sunday, Monday, ay lahat po ng araw natin may kinalaman sa pagan. Tama? Pati ang buwan natin. So, hindi tayo pwedeng mag-stick doon. Narito po tayo at tayo po ang nagpa-practice ng tama kung ano man ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayon, tayo po ay nakikiisa in a sense na ipinapakita natin ang tamang paraan po ng pagpapasalamat sa Panginoon sa arawan ng pagsilang ng ating tagapagligtas. Na ang ating focus ay nasa celebrant, iniwan niya ang katawan niya dito, yung tinatawag na local church, ito ang kanyang body of Christ, ito po ang ating hahandugan, ano po, at sana po tayo ang tinutukoy na yun, tayo din ang gagalingin, tayo din mismo tinutukoy na katawan ni Kristo. Kaya, lahat po ng gagawin natin para sa Kanya, at ayon sa Kanyang salita, wala rin ibang gagalingin, kundi tayo. Amen? Kaya seryosohin natin, kaya habang narito tayo sa lupa, samantalahin natin ang mga pribilehyo na tayo po ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, makakasamba tayo sa Kanya, at tayo po makakapaghandog sa Kanya. Mga kapatid, walang kwenta ang maraming panahong pag-celebrate natin nung tayo wala pa sa katotohanan ng araw ng Pasko. Ngayon, ang tama na panahon at tamang paraan at tayo po ay talagang magdiwang ng pagpasalamat sa Panginoon sa pagitan po ng pagbibigay sa Kanyang gawain. Maliwanag ba mga kapatid? Okay. Alam niyo, yan po ang isa sa pinaka natatanging unique na pangyayari na ang karaniwan po, ang tao ang nire-required na maghandog sa Diyos. Pero ito ang tanging tagpo na ang Diyos ang naghandog sa tao. Right? Amen? Ang pangkaraniwan po, ang Diyos ang nagre-required na ang tao ay maghandog sa Diyos. Yes, hindi naman talaga kailangan ang Diyos ang handog natin sapagkat ang Diyos ay Diyos. Wala pa tayo, Diyos na siya. Kasi doon niya binabase yung kanyang pagpapakilala
sa ating mga sarili. Hindi siya pinapakilala ng Diyos tayo sa ating sarili sa pamagitan ng ating attitude sa kanyang salita, sa kanyang utos. Dahil doon niya binabase yung kanyang pagpapala sa atin. Kinakailangan makilala natin ang ating mga sarili. Kaya nga, kung matapat ka, ikaw ay pagpapalain. Kung hindi ka matapat, hindi ka pagpapalain. Pagpapaluin ka. So, tayo rin po ang gagalingin. Tayo din po sa atin po pabor ang lahat ng ating ginagawang pagsunod at paglilingkod, pagtitiwala sa mga salita at mga utos ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Walang lugi sa bawat pagsunod, pagtitiwala, paglilingkod sa Panginoon. Wala akong lugi. Pagbulay-bulayan yung maigi. Ang ating Panginoong Diyos, dumating ang pagkakataon na siya mismo ang naghandog para sa atin. At tinatawag na the greatest gift ever given sa atin pong mga nilikha ng Panginoon. Kaya lang, ang gift, anong ginagawa? Tinatanggap. Pag nireject mo ang gift, walang hanggang apol, ayon sa sovereign plan, sovereign decree, sovereign will ng ating gracious God and holy God. Kaya sana kung meron po dito na hindi pa tinatanggap ang gift na yan, tanggapin mo na si Kristo sa iyong puso bilang kapatid. Nakapahayagan ang iyong pagsampalataya. At ngayon, magkakaroon ng saysay ang iyong sabi ng salitang Merry Christmas. Hindi tunay na Merry ang Christmas kung ang isang binabati ay hindi ligtas. At yan isang napakalungkot na sasabihin mo sa kanyang Merry Christmas and yet hindi siya saved. Amen? Hindi gano'n yun. Mercy, pitiful. Ano ha? Siya po ay nakakaawa at kabag-abag. Nagbabanggit sa bibig ng Christmas, Merry Christmas, pero pa-impyerno siya. Yun ang napakalungkot. Kaya salamat sa Diyos, hanggang ngayon tayo mga tunay na naligtas, mga baptista, patuloy na nag-aaral, nagpapakalago, nagpapakalalim sa mga katotohanan sinasabi ng kasulatan patungkol sa ginawa at tungkol sa Kristong gumawa ng biyaya ng kaloob para po sa atin. At tulad nga nito, pinag-aaral natin kung wala pong great high priest, wala po tayong redemption. At sabi nga po diyan sa ating binasang talataang, siya po ang gumawa ng tinatawag na eternal redemption. Hindi putol-putol, walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh. Flesh lang po, ang sabi niya, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So, ang purpose po ng redemption natin is what? To serve the living God. Kasi ang Diyos ay banal, hindi tayo pwede mag-serve bilang sinner sa isang banal na Diyos. Kaya hindi lang ang kanyang ginawa sa atin ay tayo tinubos, kundi tayo binigyan ng pribilehyo at karapatang maglingkod sa Diyos. Kaya yung mga Kristiyanong hindi pa naglilingkod, at bisan hindi na nga naglilingkod, nakakasama pa ng patutuo. Ako'y nalulungkot, mga kapatid, talagang may mga Kristiyano na ang tigas ng ulo, ang tigas talaga ng kalooban, ang tigas ng damdamin, na nakukuha po na sa Sunday, pag nasa church ay talagang ayos ang hitsura, pero pag regular days, parang walang Diyos at walang napag-aralan sa araw ng panambahan. Mga kapatid, bakit ganon? Bakit ganon? Nakakaya sa Panginoon na tayo ay nagsasabing naliwanagan at tayo ay naligtas, pagkatapos po ang ating practice, hindi tayo natitinag magbago ng mga dapat natin baguhin sa ating buhay. Nakakalungkot. Ito, magkaroon tayo ng palatuntunan, magkaroon tayo para talaga, gusto niyo matulungan ninyo ang inyong sarili na maging maayos sa Panginoon? Yung mga members,
na tumatayo sa unahan, sa anumang dahilan, special number man yan, o quad number man yan, kung kayo ay makikita ko sa labas, na maikli ang palda at nakapantalon ng mga babae, huwag na huwag kayong tating dito sa unahan. At kayong mga magulang, huwag yung papayagan kung kayo narito at anak ninyo mismo, nasa sa inyong mga bahay, nagsusuot ng hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, huwag ninyong kukonsiderin. Maliwanag ba? Kapatid o magulang o sino man yan, huwag niyo kukonsiderin. Mga kapatid, seryoso ba kayo sa pananampalataya? Seryoso ba kayo? Sa members ang pinag-uusapan ko ha, ang hindi members hindi natin pinaghahanapan kasi hindi pa nila ito masyadong nauunawaan. Di ba tayo ay nung magpabautismo ay ang picture ng bautismo kaya pumayag ka ay namatay nakalakip ni Kristo? Tama ba? Anong ibig sabihin nun? Ang lumang pagkatao ay inilibing na. Nabuhay na maguli para sa panibagong buhay. So, dapat mayroong tinatawag na pagbabago dahil ikaw ay nagkaroon ng public confession through water baptism, ang pagganap ng buong katwiran ng Panginoon. Bakit minsan natin parang paimbabaw yung iba? Parang hindi totoo. Mga kapatid, kakaunti pa tayo, nakakaya sa Diyos, kakaunti tayo, tapos hindi pa maayos. Mga kapatid, huwag ninyong kumbaga panghihinayangan ang ganung sukat ng kasuotan. Amen? At huwag na kayong bibili, kung bibili kayo mga babae ng inyong mga kasuotan na kompromise pa yung ganung size. Habaan na ng kaunti pa. Huwag ilampas ang tuhod. Amen? Oy, nakikinig ba kayo? Ayusin natin. Alam niyo, doon mag-uumpisa ang sarap ng pakiramdam na alam niyo kayo ay nakakalugod sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Doon mag-uumpisa sa ating pagsunod doon sa mga alam natin na ating ginagawian. Na ito pala ay hindi nakalulugod sa Diyos at ito ay aking give up at doon mag-uumpisa, dire-diretso pala ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Isipin nyo anong kanyang binili sa atin, anong kanyang ginawa. Tayo ay binigyan ng eternal redemption. Napakabuti ng Panginoon sa atin para tayo ay sa church lang maging maganda ang patutuo. At sa ating private life at daily lives ay hindi. Ha? Nakikinig ba mga kapatid? Hindi tayo dito nagbabahay-bahayan, hindi tayo dito naglalaro sa pananampalatayang ito. Tatandaan nyo sa Hebrews chapter 11, pag binasa nyo po ang kasaysayan doon, talaga pong seryoso po ang mga mananampalataya. To the extent na ang buhay nila ibinigay nila. Pinaglalagari, pinako sila, sila po ay inilubog sa kumukulong mantika, sila po ay pinatay ng tabak. Pagkatapos sa panahon natin ito, kaunting bagay, hindi pa isuko sa Panginoon. Kung wala yung great high priest na yun, wala tayong redemption. Tayo pa-impyerno pa hanggang ngayon. Bakit hindi natin maisuko at maging seryoso? Maging seryoso tayo mga kapatid sa ating pananampalataya. Pwede ba? Na kayo mismo sa inyong sarili ang magbabantay na ito ay hindi ko dapat gawin dahil ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ito mga kapatid, yung mga nasa sa bahay nyo, nasa possession nyo na alam mong wala sa kalooban ng Diyos, alisin nyo na yan. At nang pagka kayo inanghina, wala kayong tukso na inyong magagamit. Naiintindihan niyo ako? Kung kayo ay may mga picture pa ng inyong pong mga lumang panahon na inyong mga boyfriend, girlfriend, alisin na yan. Alwanag? Kung kayo may mga kasuotan na hindi nakalulugod sa Diyos, ipaayos niyo yan. At kung hindi nyo kaya paayos, huwag nyo itabihan. Sapagkat yan, isang araw, tutoksohin kayo. So, para kung sakali na manghina, wala kang dahilan. Hindi, ano ba? Ang tawag doon mga kapatid, reservation. Ha?
reservation. Huwag kayong magkaroon ng reservation sa kasalanan. Ang sabi, huwag yung paglaanan ang laman upang huwag yung gawin ang pita noon. So ito ay napakagandang paraan ng paghamon para tayo mabuhay na may kabananan sa ginawa ng ating Panginoon Kristo na redemption. Kung walang great high priest, hindi lang walang redemption, kundi wala pong reconciliation. Wala. Kung walang bumaba, para yung naputol na relasyon ay ibalik. Ang tunay na kahulugan ng religion, religiyo ay to tie again. Yung naputol na relasyon ay binalik ni Kristo through His gospel. Hindi na tayo tinatawag na kaaway ng Diyos. Pag bulay-bulayan nyo, alam nyo, may mga taong napakagaling tumanaw ng utang na loob. At dahil sa pagtanong ng utang na loob yan, minsan kahit mga kasama sa bahay, kahit mga pangangailangan ng kanyang sangbayan, ay kanya pa rin na isasakripisyo alang-alang sa isang humihingi ng pabor na pinagkakautangan niya ng loob. At ganyan kagaling ang mga Pilipino sa pagdanaw ng utang na loob. Pero mga kapatid, wala tayong ibang pinagkakautangan ng malaking utang na loob, kundi ang Diyos. Kaya ang sabi ni David, anong igaganti ko? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Nag-iisip siya. So, kung seryoso po ang bawat isa sa pagsasaulo at sa pagpupog ng talatang yan, dapat, ang unang gagawin mo, ano yung mga nasa sa akin na hindi na kalulugod sa Kanya? Ito ang aking unang isusuko. Amen? Isipin niyo mga kapatid, hindi na tayo kaaway ng Diyos, pero minsan yung ginagawa natin pakikipag-away sa Diyos. May isang sinasabi sa James chapter 4, ano ho? Diyan po sa James chapter 4, tignan natin diyan yung specific na, yan, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? And whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So yung may kinalaman sa sanlibutan, na ikaw ay nai-engage at ikaw ay sumusunod, nakipagkaibigan to the extent na pati ang kalooban ng Diyos ay nalalapag. Yan po yung pakipag-away sa Diyos. Maliwanag ko sinasabi. Tayo po yung pinakapagkasundunan ng Kristo. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5, sa verses 19 to 21. Pinapakipagkasundunan tayo ni Kristo. Doon po sa kanyang ginawa, ayon sa 1 John 2, ang Diyos ay lumubag ang loob. Siya po yung tinatawag na propitiation for our sins. Kaya hindi na ang Diyos galit sa atin. Dahil tayo po ay pinakapagkasundunan ni Kristo. Yung gospel ang power of God unto our salvation. Nagkaroon tayo ng reconciliation dahil sa great high priest na ito. Salamat sa Panginoon. Alam nyo, sa lahat ng ayaw ko, yung may kaaway. Right? Napakahirap ng merong kaaway. Wala kang kapayapaan. Sa loob at sa labas, sa isip mo at sa labas, wala kang kapayapaan. Lalo ang kaaway, hindi mananampalataya. Diba? Pinakamasarap, wala kang kaaway. Pero yung ikaw ay to the extent naman na dahil lang sa ayaw mo magkaroon ng kaaway, magpakompromise ka, mali na yun. Nagiging kaaway mo na ang Diyos. Okay lang, dahil sinabi ng Bible talaga na since na hindi nila naunawaan ang ating sinampalatayanan, hindi nila tayo maunawaan, kaya yung ating gagawin, mga practice natin, mga prinsipyo natin, at hindi nila matatanggap, okay lang yun, na to the extent na tayo kanilang layuan, tayo kanilang naitin, basta ang Panginoon naman ay nalulugot. Tandaan yung mga kapatid, ang kalampi natin ay ang Diyos. Kaya sa Kanya dapat tayo pumanig at hindi po sa mundo nito. Amen? At ngayon nga, ang ganda ng okasyon, at tayo po ay kitang-kita natin ang tamang dahilan at paraan ng pag-celebrate. Mapalad po tayo. At panghuli mga kapatid, kung wala po ang great high priest,
Walang rapture. Isa yan sa tinatawag ng Bible sa Titus 2:13 na blessed hope. Kung wala ang great high priest, mga kapatid, kung walang unang naparito, walang second coming. Sino ba yun? Si Kristo. Siya yung ating hinihintay. Isipin niyo, mga kapatid, pumunta siya dito, siya ang nag-labor para sa ating kaligtasan. At tayo po'y kanyang pinagtiwalaan, na tayo po ay sa kanyang pagbabalik, sana po ay marami po ang kanyang makakaon. Resurrection man o translation. At sa ating pong pag-share ng kanyang gospel, ang sabi ng Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So ang mandato sa atin ay to every creature, at kailangan po doon ay maging maayos ang ating patutuo para po tayo ay maging efektibo sa ating pong pag-share. Para pag nag-rapture, una at higit sa lahat, kasama mo ang iyong sambahayan. Kasama mo ang pamilya. Talaga nakakalungkot, merong mga Kristiyano na kontentadong hindi nila naaakay ang kanilang unsaved loved ones. Okay lang, hindi naaakay. Paano natin masasabi na okay lang sa kanila? Hindi nila siniseryoso yung kanilang pananampalataya. At tuloy nakikita ng mga kasambahay na di mananampalataya na ikaw ay hindi seryoso kasi ikaw naman ay hindi kinakikitaan ng mabuting patutuo. Diba? Sabi ng Matthew 5:16 o 19 ba yun? Let your light so shine before men. Sino yung before men? Sino yung men? The unsaved. That they may see your good work. Kasi yung ating good works, kung pwede pong maka-influence, kung pwede pong ma-enlighten ang mind ng unsaved. Kaya sabi, that they may glorify God, your Father, which is in heaven. Maakakay po sila. Mahalaga po yun. Kaya sa James chapter 2, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, hindi makakapag-save yan sa mga unsaved. Kasi hindi makita sa buhay. Kaya mga kapatid, sanayin natin ating mga sarili na tayo mga bagong nilalang na. At isang araw mga kapatid, pag nag-rapture, anyway, ayaw naman talaga sa Bible, sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 2 pababa, tayo sa backslider o spiritual, sabi nga tulog o gising sa pananampalataya, yung tunay na saved kasama sa rapture. Kaya lang, merong tinatawag na judgment seat, diba? So, anong pagbabasi, anong ating gagawin doon? Atin pong ipagbibigay sulit ang lahat ng ating ginawa sa lupa. 2 Corinthians 5 verse 10, whether good or evil. At nakakahiya, nakakalungkot kung wala kayong tatanggapin crown o reward sa Panginoon. Ano ba? So mga kapatid, magpasalamat tayo hanggang ngayon, ang great high priest na ito ay namamagitan po sa atin. Yan ang sinasabi ng 1 John 2 verse 1. Ano ho? Na hanggang ngayon, siya po ay namamagitan sa atin. 1 John chapter 2 verse 1. Ang ganda nga ng pagkakasabi niya, hindi nawawala ang kaligtasan. Ano? Nasabi niyo, my little children, these things write I unto you that ye see na. So ang kailangan po sa atin ay tayo ma-develop, magkaroon tayo tinatawag na Christ-like mind, Christ-like life. Tayo po'y mag-mature, ano po, ma-develop tayo. And if any man sin, sapagkat yan po ay isang fact, na habang nasa lupa tayo ay wala akong talagang makakareach sa perfection, a sinless perfection. Ang sabi dyan, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Siya po yung ating great high priest. Pero huwag tayong mabuso mga kapatid. Ulitin ko sa huling pagkakataon, sa ating pong oras, walang libreng kasalanan, at ang kasalanan kahit napagsisihan na, mayroong klase ng kasalanan may consequences. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi lang ang bunga ng kasalanan ay chastisement. Meron din tinatawag na consequences. Maaaring ang chastisement maputol or maalis, pero ang consequences, katulad ng sayang na panahon, isang consequences yan. At kung yung napagkasalahan o anumang klaseng kasalanan yan ay kung pwede po mga kapatid na alihin mo isang araw na kahit ikaw ay faithful na, nagsasuffer ka pa rin sa consequences ng nakaraan mo katigasan. Amen? Katulad din ng isang pila na pagdating mo ang sugat,
pero may pila. Merong sugat na magkakapilat ka. Wala akong sebo di macho. Pagdating sa bagay na yan. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo at meron tayong great high priest na itong ating great high priest na ito, siya po ay isang all-knowing, omniscient. Walang lihim sa kanya. At ang maganda nito, sa maraming pagkakataon, kung hindi nakikita ng ibang kapatid ang ginagawa ng isang kapatid mo kami, may pagkakataon, pinapakita mismo sa pastor. Pastor mismo nakakakita. At kung hindi pastor, na isang kapatid na nakakakita. Higit sa lahat mga kapatid, Diyos ang nakakakita. Sana sa paningin ng Diyos tayo magtulog, hindi sa tao. Tayo magsitayo at tayo po ay mag-pray. Okay? Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang paalaala at sa isang hamon. Patuloy niyo po kaming palalimin sa katotohanan, hindi po ito parang bahay-bahayan ang pananampalataya at ang pananampahan. Ang iyong salita ay banal at katotohanan. At salamat sa katotohanan, meron po kaming dakilang saserdote na hanggang ngayon ay namamagitan nasa kanan ng Ama, nasa iyong kanan o Panginoon Diyos. Kaya ang kasalanan, kaligtasan ay hindi nawawala at ang kasalanan ay hindi po nakaka-apekto sa aming po kaligtasan. Ngayon pa man, Panginoon, kailangan namin naliman ang aming pagsiseryoso sa pananampalataya sapagkat tunay na hindi biro ang panahon. Hindi biro ang inyong kabananan na wala pong kasalanan dito. May mga pagkakataong inaakala ng isang Kristiyano okay lang ang kanyang ginagawang mali dahil parang wala namang nangyayari, pero ng Panginoon, kayo ay isang Panginoon na nakikita ng lahat ng bagay, maging ang laman ng puso, isip ng isang tao. O banal na Diyos, tulungan niyo po ng isang maliit na iglesia lokal na ito sa bayan ng San Jose ay makita niyo ang lahat ay mga totoo sa sarili, sa pananampalataya at sa lahat sa inyong panuntunan. Na tunay na nagmamalay na hindi lang sa paningin ng mga kapatiran maayos ang buhay at ang kanyang kalagayan, ang tsura pa. Hindi lalo tigit sa lahat pag kayo na lamang ang nakatulog sa aming mga private na buhay. O Panginoon, napakadakila ng mga dahilan. Nagkaroon kami ng eternal redemption, reconciliation, at merong tinatawag na blessed hope. May rapture, Panginoon. O tulungan niyo po ang bawat individual. Kung tunay na saved, members, magpakatino, Panginoon. At kung merong member na hindi pa pala tunay na saved, Panginoon, habang kayo at mawasak ang anumang gawa ng kanila, magkaroon siya ng realization, magkaroon siya ng real repentance and faith. O Banal na Diyos, kayo patuloy na gumawa sa inyong mga anak. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo mo po, at tayo po ay meron ilang minuto, so maaga-aga po tayo nakatapos ng ating lesson. So meron tayo